Ang Diyos. Isang mapagpalang umaga po para sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid, sa mga nanonood po sa iba't ibang dako ng internet. Mapagpalang umaga po pa sa ating lahat. Handa na po ba ang bawat isa? Ang lahat po ay ihandang ganap ang ating mga sarili sapagkat ang salita po ng ating Panginoon ay sadyang kaloob po sa araw na ito. Amen po ba doon? Buhay po ba ang Diyos? Sadyang ang Panginoon po ay sadyang tuwirang nagpaparamdam po sa bawat isa. Amen po ba doon? Kung hindi po natin nararamdaman ang Panginoon sa mga oras at sandaling ito, ay wala po tayo rito. Amen po ba doon? Kaya po, mga minamahal kong mga kapatid, yamang rin lamang po ako ang naatasan mag-facilitator sa araw at sa oras na ito ay sadyang hinihingi ko po ng kapahintulutan at gabayan po ako ng ating Panginoon. Sa araw at oras po na ito, ipinagkaloob po ng dakilang Panginoon upang ang bawat isa po ay ganap na may matutunan o ganap na mabuksan ang kanilang mga isip at puso. Sa araw po na ito, ang ibibigay ko pong paksa o tema upang mayroon po tayong sundan at hindi po nagugulo ang bawat isa kung ano po ang nasa at tugma na ibabahagi po sa mga araw na ito. Ang lahat po ng titindig dito ay wag tingnan kung bilang pagkatao, subalit tingnan po natin kung ano ang mga numunukal o lumuluwal sa kanilang mga bibig. Amen po ba doon? Sa araw po na ito, paano nagpaparamdam ang Diyos sa buhay mo? Pagpapadama. Ano po ba yung makukuha po natin doon na salita? Pagpapadama. Dama. Damayan mo ang kapwa mo sa oras ng kailangan ka. Damayan mo ang kapwa mo sa oras ng pighati ang buhay niya. Sapagkat po ang ating Panginoon ay sadyang sa bawat araw po ay naririyan. Hindi lamang po na dadama ng bawat isa na sadyang ang kanilang pong puso ay matigas. Subalit ang ating Panginoon kapag sa tuwinang ako, ikaw, tayong lahat, ay nadadama po ang Panginoon. Subalit sa taong nagdadama sa ating Panginoon, amen po ba doon? Hindi daw po lahat ng tao kapag nalulungkot, ang Panginoon po ang tinatawag. Marami po sa mga anak niya, ang tinatawag pong unang-una ay ang Panginoon. Hindi po mga kapatid. Subalit ang mga nakasumpong po sa ating Panginoon kapag siya'y nalulungkot, tanging Panginoon ang kanilang sinasambit. Amen po ba doon? Kaya sa mga hindi po nakakakilala sa ating Panginoon, kapag sa oras nang hindi na niya kaya ang buhay niya, tinatawag niya ang kapwa niya. Akala po niya, ay sadyang matutulungan ng kapwa nila. Subalit kapag tinawag mo ang Panginoon, damang-dama kanyang anak mo na nalulungkot, napipighati at na hirap sa buhay. Subalit mga minamahal ko mga kapatid, kapag tuwirang dinama po natin ang pag-ibig ng Panginoon, buong galak, buong sigla, buong tapang nating haharapin ang bukas, ang ngayon, ang segundo, ang oras at bawat magdadaan na buhay na atin na pahiram sa atin ng Panginoon. Amen po ba doon? Kaya mga minamahal ko mga kapatid, yamang rin lamang na ito po yung pinagkaloob na tema sa araw na ito. Damhin po natin ang ating kapwa, damhin po natin kung papaano na lahat ng tao may pagkakamali. Subalit damhin natin kung papaano ibinigay ng Panginoon ang kanyang pag-ibig para sa ating lahat. Tinubos niya po niya tayo para sa pag-ibig. Amen po ba doon? Kaya mga sa ating pong lahat, pandama po ang ating pairalin, pandamang mabuti, hindi po masama. Subalit kung minsan po ay kapag may galit daw po tayo sa ating puso ay ang pandama daw po na yun ay hindi mabuti. Ang pandama daw po na mula sa ating Panginoon, paggising mo sa umaga, pagkatulog mo sa gabi, ay ang pag-ibig pa rin ng Panginoon ang iyong nararamdaman. Amen po ba doon? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa, ang aking paliwanag o maikling paliwanag ay sadyang
Numukal na po sa ating kaisipan kung papaano po na nagpapadama ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Conching. Amen po ba doon? Kung wala pong ginamit ng ating Panginoon, nasa na po kaya ako? Ikaw, tayong lahat. Wala po tayo rito. Nasa kabi-kabila po tayo ng mundo kung ano-ano na po ang ginagawa natin. Subalit, binago ng Panginoon ang pandamang hindi mainam. Ang pandamang hindi mainam ay naging mabuti. Amen po ba doon? Kaya bilang pasimula sa araw na ito, hindi po kami magtitiis o hindi po kami makakaramdam ng pagmamahal kung hindi po namin nararamdaman ng Panginoon sa dakong ito. At hindi rin po siya lalayo sa kanyang mga magulang kung wala po siyang nararamdaman sa dakong ito, sapagkat kung bilang pagkatao mahirap pong lumayo sa mga pamilya o mahal sa buhay, subalit sinuko niyang ganap ang kanyang sarili upang makadako at makaparito at manahan sa dakong ito bilang dormitoryong naturingan. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na Sharina Francisco. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga alagad, sa mga choir, caps, pasyente, tagasunod, sa mga taga-subaybay po sa internet, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ano nga po ba yung maibabahagi ko po sa tema pong ating pinagdinilayan po sa umagang ito? Pagpapadama po. Paano nga po ba nagpadama po sa akin ang ating Panginoon? Nagpadama po ang Panginoon sa akin sa pamamagitan po ng isang karamdaman po. Hindi po lingid po sa mga ilan po na nadirito po kung ano po yung naging karamdaman ko. Lupus po yung naging sakit ko. Doon po yung ginawang kaparaanan ng Ama para po siya sa tuwin ay magpadama sa akin na buhay siya. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sapagkat yung karamdaman nga po na yon, kung sa iisipin po, nung una pong nawala pa ako sa Panginoon, para po marami pong katanungan sa kaisipan ko, kung bakit ako, paano nangyaring ako. Marami pong mga bagay-bagay po na nagtatanong po sa aking kaisipan po. Pero nung natungo na nga po ako sa dakong ito, lahat po ng mga katanungan na yon, nagkaroon po ng magandang kasagutan po, na sa paglipas po ng mga araw, buwan, ng taon, na talaga pong buhay na buhay po ang Diyos sa akin, sa buhay ko po, na gaya nga po ng nabanggit po ng ating facilitator na mahal na kapatid na si Malu, na kung paano nga po ba nagbata po ako, nagtiis po ako na malayo po sa pamilya ko, sa mga magulang ko, na kung paano sa unang buhay po, hindi po ako sanay na malayo po sa pamilya ko, sa mama ko, kasi makamama po ako eh. Pero pinagtibay po ako ng ating Panginoon na kung paano sa bawat araw, yung pagbabata ko po dito, yung pagtitiis ko po na mawalay po sa kanila, para pong higit po na sila po yung mas nakikinabang. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Marami na pong biyaya na ipinagkaloob po sa akin ng ating Panginoon. Unang-una po pinagaling niya ang karamdaman ko. Hindi lang po yung karamdaman pang katawang lupa, kundi pati po yung karamdaman pang spiritual po na kaanyuan. Amen po ba? Na kung paano nga po na sa dating buhay po na isa po ang kabataan na ligaw po, na nandun po tayo sa salo ng mga makamundo po, mga makasalibutang gawa. Pero po nung natungo na po ako dito, lahat po yun, naiwasan na po. Lahat po ng yaon na alis na. Hindi ko man po masasabi na ganap na po ako na hindi na nagkakasala. Siyempre tao pa rin po tayo na minsan may mga pagkakataon po na nagkakasala pa rin tayo. Pero nandun po yung pagsusumikap po na yung pong makaiwas po sa mga bagay po na alam na po natin na mapagkakasalahan po natin. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Sa bawat araw po na pagbabata ko dito, gaya nga po kaninang umaga po, na nagbabalat po kami ni kapatid na Malu ng itlog po sa taas ng pugo. Nandun po yung bigla na lang pong may nag-text. Tapos nakita ko, bro, yung kapatid ko po na bunso. Nandun po yung pag-ano ko na, nasa isip ko na ba't napakaaga naman niya mag-text? Pa-out pa lang siya sa trabaho po niya. Tapos yung po pala, yung araw po, yung pag-text po niya na yon, meron po siyang magandang balita po.
Kasi ilang araw ko na siya tinitext na hindi siya nagre-reply kasi siguro wala po siyang pang text other kasi globe siya. Tapos kahapon po sabi niya sa akin na gusto daw ate, sabi niya sa akin, gusto kong ma-regular dun talaga sa pinapasukan ko. Sabi niya pong gano'n sa akin. Tapos sabi ko, huwag kang mangamba, angkinin mo lang ka ako, mare-regular ka doon kung ano yung kalooban ng ama. Sabi ko, basta maging positive ka lang, sabi ko pong gano'n sa kanya. Tapos kinaumagahan po, nung gabi po na yun, dinulog ko na po siya sa ama, na kung ano man po yung ikakaloob niya sa kanya, siya pa rin po yung marapat po, kung ano po yung ipagkakaloob niya sa kapatid ko. Purihin, dakilain po ang ating Panginoon, sapagkat kaninang umaga nga po nung nag-text siya, sabi niya po, in English pa ako, sabi niya, ate, I made it. Nag-sign na ako ng contract for regularization. Buhay po ba ang Diyos? Na kung paano nga po, nandun po yung pagpapadama po talaga ng Panginoon sa akin na kapag tapat po yung pananalig natin sa Kanya, kapag bukal po sa puso natin yung pagtawag po sa Kanya, pagdaka po, ipagkakaloob po niya kung ano man po yung mga kahilingan na hinihiling po natin sa Kanya. Amen po ba? Basta po nandun lang po yung matapat po tayo na pagdulog sa Kanya, yung hindi po yung may pag-aalinlangan pa po tayo. Dapat po, nandun po yung positive po tayo sa pagdulog sa Kanya na wala na po tayong mga iba-ibang mga bagay-bagay po na iniisip na kung paano nga po sa mga pagkakataong punto, sa mga panahong punto, meron man po kami pagsubok na pinagdaraanan sa pamilya, pero kapalit po ng pagsubok na yon, kapalit po ng lumbay na yon, galak pa rin po na mula sa ating Panginoon ang ipinagkaloob niya. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Na kung paano po na, nandun po yung nag-uumapaw po yung kagalakan ko sapagkat yung pong mga kapatid ko po, nasa maayos na po sila, parehas na po silang regular ngayon, na sinasabi, kinukwento ko nga po kay kapatid na Malu kaninang umaga, last year po, ano po yun, birthday po ng mahal na ina, ni Mama Mary po, September last year. Nandun po yung sinabi po ng mahal na apo na humiling po tayo ng 3. Tapos yung pong, talaga pong hiniling ko na po sa Panginoon yung sa kuya ko na ma-regular nga po siya dun sa trabaho po niya. Tapos po nandun po yung kagalakan ko kinabukasan po, linggo, nag-text na po siya agad-agad po sa akin na nagpapamedical na po siya para po sa regularization, saka magsasign na po siya ng kontrata. Talaga pong doon pinatutunayan po ng Panginoon sa akin na buhay po siya. Na sabi nga po ng mahal na apo, yung mga kapatid ko po yung gagamiting anghel po para sa akin. Na hindi naman daw po ako kahit hindi na po ako magtrabaho, maghanap buhay, parang sila na po yung susuporta po sa akin bilang mga kapatid ko sa laman. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon na sa bawat araw po, siya po yung kagalakan ko, kalakasan, siya po yung kapanatagan ng bawat isa po sa atin na bagamat may mga pagsubok po tayong pinagdaraanan, kapag siya po yung sa tuwin ang tinawagan po natin, buhay na buhay po siya magpapadama sa atin. Basta po tapat lamang po tayo sa pananalig sa Kanya. Kaya po tayo pong lahat po na nandito na gaya ko po na dating pasyente po, na ngayon talagang pinagkalooban na po ng kagalingan ng ating Panginoon, huwag po tayong malumbay sapagkat meron pong plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po. Nagising na po ba ang bawat isa? Kapag hindi pa po tayo nagising sa lakas ng kanyang tinig, ay sadyang tulog na po ang ating bawat isa. Amen po ba doon? Mga minamahal kong mga kapatid, sadyang kapag ang kumilis po ang ating Panginoon at hindi po natin iniba ang pandama na mula sa ating Panginoon, ang pag-ibig po at ang pagpapadama ng mabuti ng ating Panginoon ang ating pong mararamdaman sa bawat araw na lumilipas. Amen po ba doon? Ang susunod ko pong tatawagin ay magbibigay ng isang awitin para alawin po ang ating mga natutulog o mga sadyang gising nga po ba ang bawat isa. Amen po ba doon? Tinatawagan ko po ang kapatid na Annalyn Reyes. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Pandama. Alam niyo po, sa ating po mga kapatid na nasa internet, magandang araw po sa araw na ito. Tunay nga pong masigit mong mararamdaman ng ating Panginoon
kung siya ay sa tuwi na ay hahanapin mo, tatawagin mo, sa tuwi na ay dadanghin mo, at check na po iyon na sigurado na po na sa oras ng kagipitan, check po ay sasaklolo siya. Amen po ba yun? Naramdaman nyo na po ba yun? At saka po, kapag meron kang idinudulog sa kanya na talagang taos sa iyong kalooban, sa iyong puso, ang tuwirang pakikipagniig sa kanya, sigurado po yun, may tugon, may sagot po siya. Amen po ba yun? Sapagkat yun po ay nararanasan ko, kaya lamang po ito ay nababahagi ko. Kung paano nga pong, halimbawa po, merong kaganapan sa buhay ninyo na merong isang tao na gusto ninyo na meron siyang ibigay sa inyo o may hinihiling ka sa kanya, ano po? Naranasan ko po yung idudulog ko siya bago ko siya kausapin. Sigurado po iyon, 100%. Kung ito ay marapat na makamtan nyo, ihipuin ng Ama o babaguhin ng Ama ang kanyang kalooban at ang kanyang kaisipan. Kaya po nasa ko siyang papurihan sapagkat yun po ang nagaganap at yun po ang pinapadama sa akin ng Panginoon na tuwira nga po hindi niya ako pinapabayaan sa pala ng mga pagdalisa na ito. Kaya po namnamin po ninyo ang mga awitin na ito. Medley po ito, medyo kakonti lang naman po. Para po sa inyo lahat. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Make me and mold me, and this is why I play. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Make me a sweet, sweet sound in your ear. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful. Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, only my eyes to see that Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful. Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, only my eyes to see that Jesus makes beautiful things of my life. The Spirit of the Lord is now upon
to open prison doors and makes the blind to see, to open prison doors and makes the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. The greatest thing that all my life is loving you. The greatest thing is all my life loving you. I want to love you, Lord. I want to love you, Lord. The greatest thing that all my life is loving you. The greatest thing is all my life is serving you. The greatest thing in all my life is serving you. I want to serve you, Lord. I want to serve you, Lord. The greatest thing in all my life is serving you. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, my life to you I bring. May it so say, be to you a lovely day in His time. In your time, in your time, He makes all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. May it's all I have to say. Be to you a lovely day in your time. Buhay po ba ang Diyos? Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Kung ninamnam po ninyo yung mga awitin na yon, talagang mararamdaman niyo po ang presensya. Maraming salamat. Maraming salamat po sa magandang awitin na naramdaman na po ba natin ang ating Panginoon. Sadyang kapag ipinadama po ng pag-ibig ng ating Panginoon ay sadyang ano nga po ba ang dalahin natin na hindi masusolusyonan. Amen po ba doon? Mga minamahal ko mga kapatid, tuwirang damhin lamang po natin. Hanap natin ng ating Panginoon ay naririyan lamang, naghihintay, nakabantay at nakatunghay sa lahat ng bagay. Isa pa po muling awitin ang ating maririnig mula po sa aking kapatid na si Mirna Andrade.
Maraming salamat po sa panibagong araw na ito na muli ay niloob mong maalayan kita, maging bahagi ako ng gawain mo. Salamat po, Ama, at hambing sa tinura ng kapatid ko, nawa ang bawat pag-aalay, maging pagbabahagi ng bawat hiwaga na nakamtan sa buhay o maging sa mga awiti na aming iniaalay, naway namnamin ang bawat isa at doon ay magdulot sa kanilang mga damdamin ng higit pang igting ng pagkilala sa iyo at pananampalataya. Amen. Buhay po ang Diyos. Maraming salamat po, anak. Maraming salamat sa pandamang ibinigay sa iyo ng Ama. Sabi nga ng aking mahal na guro, sulong pumunta ka na roon at magpadama ka na. Yan po'y katotohanan kung paano po sa bawat araw. Sabi ko nga po kahapon at inangking ko na po na nauunawaan po ng bawat isa. Kaya po sabi ko, Ama, sa pamamagitan naman po ng awitin ay maihahayag ko na ang laman ng puso ko. Kaya po sa karampot na katagang niluluwal ng labi ko ay higit sa sapat sapagkat ayaw ko pong maukupa ko ang lahat ng oras sapagkat damang-dama ko po na ang bawat isa ay nagmimithi. Amen po ba? At kapag kayo po ay pinadama ng Panginoon, nadama ninyo na nais kayong tawagin ng Panginoon, wag na po kayong mag-atubili. Amen? At sa akin pong sarili, nararamdaman ko pong nagpapadama ang Panginoon, hindi lamang sa mga bagay, sa mga pagpapala, material o mga bagay na ikagagala kong bilang tao o literal na kagalakan, kundi bagkus. Nagpapadama siya sa akin kapag ako'y lupaypay. Nadanama ko siya na hindi niya ako pinababayaang malugmok, kundi patuloy niya akong itinitindig. Gumagamit siya ng mga anghel na mangungusap sa akin upang ako'y magalak. Madama ko siya na siya'y buhay at laging sa akin ay nakasubaybay. Kaya't kung papaano po tinuran ng anak na Anali bilang ating kapatid na Anali, na kung ang bawat awitin ay ninanamnam, itimo sa puso ang bawat kahulugan nito at tayo'y magagalak. Amen? At doon po'y nararamdaman ko kapag ako'y lugmok, itinitindig ako ng Ama, nararamdaman ko nakasandig ako sa balikat niya at do'y damandam ako ang pag-ibig niya para po sa inyo, dakilang Ama. At sa aking mga kapatid, maging ang mga kapatid kong wala sa dakong ito at walang sawang sumusubaybay sa panonood sa internet, para po sa inyo lahat. When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still and waiting in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong
on your shoulders, you raised me up to more than I can be. He raised me up so I can stand on mountains. He raised me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. He raised me up to more than I can be. He raised me up so I can stand on mountains. He raised me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than you raise me up. You raise me up to more than I can be. Thank you, Lord, for raising me up. Salamat po sa inyo. Kapag hindi tayo maunawaan ng ating kapwa, kapag inaalipusta tayo ng ating kapwa, kapag naramdaman ng ating Panginoon, itataas ang bawat isa. Amen po ba doon? Kaya wag po nating mga pansinin ang mga hindi nakakaramdam ng ating mga mabuting pandama, sapagkat darating po ang oras at takda, ang ating Panginoon po ay sadyang makakapiling kapag tuwirang kumilala ka sa ating Panginoon. Amen po ba doon? Kaya sa mga pagkakataon pong ito, tinatawagan ko naman po ang aming Mami Beth Chico. Purihin at dakilain ka aming dakilang Ama. Sadyang napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Sa pag-aakay na ginawa mo upang muli kaming makarating sa lugar na tipanan kung saan mo tinitipan ang mga anak na minamahal mo. Papapalad po ang bawat isa sa amin sapagkat kami ay napabilang upang madama at maramdaman ang iyong wagas na pagmamahal. Nawa po ay hindi mapawi ang pandamang ito sa kanilang puso't kaisipan at madama nila lagi ang iyong walang hanggang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Amen. Pandama. Ito po ay isang biyaya na mula sa Panginoon. Agree po ba kayo sa akin? Biyaya po ito. Hindi po lahat ng anak niya ay binigyan niya ng biyaya ng pandama na maramdaman siya. Ngayon na tayo nandito na, sa dating buhay, wala tayong pakialam, wala tayong pandama. Naaalala ba natin siya? Wala, sa pandama natin yun. Naalalaman ba natin kung tayo nakakasakit ng damdamin ng ating kapwa? Wala, hindi natin nararamdaman yun. Subalit nang tayo'y inakay ng Panginoon, binigyan niya tayo ng biyaya. Sadyang binago ang ating puso.
binago ang ating pandama upang maramdaman natin ang ating kapwa at higit sa lahat upang maramdaman natin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ang pandamang ito ay ang pag-ibig na mula sa Kanya. Ang pandamang ito ay hindi nawawala, hindi kumukupas. Sabi ko nga po doon sa post ko kahapon sa Facebook, lahat ng bagay dito sa mundo ay napaparam. Amen? Yung kagandahan, napaparam yan. Sa kabataan mo, maganda ang ating anyo, ang ating itsura. Subalit darating po yung takdang araw na yung kagandahan na yan nawawala, napaparam. Lalo na't kung lagi kang nagagalit, lagi kang naiinis, lagi kang may puot sa dibdib, yung kagandahan po na yan ay napakadaling maparam. Kaya kung ang biyaya ng pandama ay ibibigay sa atin ng Panginoon, nadidelay po yung pagtanda ng ating itsura. Ito nga po ay nabanggit ko na kung natatandaan niyo po yung pahayag ni kapatid na Gloria nung nagpahayag po siya dito nung unang-unang nakarating siya. Sabi niya, subukan ko nga na pumila dun sa matandang babae na yun. Ako po yung tinutukoy niya. Dahil sa akin po siya unang-unang pumila at magpabendisyon na ang sabi po niya, as far as I can remember, china-challenge po niya yung kanyang sarili at ang Panginoon. Sabi niya, tingnan ko nga, andyan ba? Tingnan ko nga, sabi niya gano'n, tingnan ko nga kung mababasa niya kung ano ang nilalaman ng kaisipan ko. Pero ang sabi niya nung matapos ng bendisyon, hindi pala ang nabasa pala niya ay ang laman ng puso ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Just try to imagine po, noong mga panahon na yon, na ang tingin niya sa akin ako ay isang matandang babae, isang matandang tao. Ako po ay 57 years old lang po ako noon. Naantingin, kahit po si kapatid na Ana, wala lang po siya dito. Noon daw pong ako yung unang unang-una nilang makita na inihayo ang rebulto ng ating Divine Mercy at ng mahal na ina sa lugar namin. Ang tingin daw po talaga nila sa akin ako 75 years old na. Yun daw po yung itsurang nakita nila sa akin. Kasi nga po, ang pandama ko ay hindi pa binabago ng Panginoon. Puno pa ito ng galit, puno ng hinanakit, puno ng kayabangan, puno ng pagmamataas. Subalit nang binago po ito ng Panginoon. Ngayon po hindi naman po ako 75 years old katulad po ng pagkakakilala. At ang itsura ko po naman siguro ngayon, higit akong naging mas mukhang kaaya-aya, hindi ko po sabihing bata, kaaya-aya kaysa po sa edad ko noon. Alam niyo po ba kung anong edad ko ngayon? Aawitin ko po. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. When I got home till 5:45, would you lock the door? Will you still meet me? Will you still feed me? When I'm 64, yun po yung edad ko. Yun po yung edad ko, hindi po ako 75 na katulad po ng pagkakakilala at hindi ko po alam ang assessment ni kapatid na Gloria sa itsura ko nung siya ay unang-unang pumila sa akin. Ganyan po ang Panginoon. Nang dahil babaguhin ng Panginoon ang inyong pandama, mababago din po ang aura ng inyong mukha. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganyan po kumilos ang ating Panginoon. Ang itsura nababago, ang damit naluluma, ang kayamanan anuman meron ka ngayon ay mawawala, subalit isa lamang ang hindi mababago, ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, sadyang napakabait ng Panginoon sa pag-ibig na pinadama niya sa bawat isa sa atin. Bakit po? Ngayon po, nabigyan na po tayo ng padama ng Panginoon.
nadadama na po natin kung yung salitang bibitawan natin ay makakasakit ng damdamin ng ating kapwa. Sa dating buhay, nang wala pa akong pandama, wala akong habas magsalita. Masaktan ka na kung masasaktan ka, lalo na pag ako'y gumawa ka ng isang bagay na ikinasakit ng kalooban ko. Sigurado po sa lengguwahe ng tao, pag rumesbak ako, masigit ang mararamdaman mo. Ganun po sa dating buhay na wala pang pandama. Subalit nang binigyan ng pandama, binago ng Panginoon. Nagkaroon po ako ng pagninilay sa sarili ko na ang sama pala kapag ikaw ay nagpapautang ng masakit na salita sa kapwa mo. Masama pala yun, hindi pala kalugod-lugod sa Ama. At naalala ko po yung nabasa kong isang passage sa librong nabasa ko. Ang sabi po doon, it takes a second to hurt a person, but it takes years in order to heal the person. Naget niyo po ba? Ang sabi po doon sa nabasa ko na tinuro din po sa akin ng Banal na Espiritu sa lugar na ito, seconds lang para makasakit ka ng damdamin ng kapwa mo. Amen po ba? Pag nagalit ka, yung buga ng masakit na salita, seconds lang yun. Pero yung sakit na iiwanan dun sa kapwa mo, hindi karaka-raka makakalimutan. It takes years para po yung sakit ng salita na ibinunla mo sa iyong kapwa mo ay mawala. Kahit po sabihin mo ng sorry, pero po merong mga tao na hindi agad-agad nakakatanggap ng sorry. Yung sakit ng salita na itinanim mo sa puso't diwa nila, hindi ganong kadaling makalimutan. Kaya isa po iyang napakagandang pandama na binigay sa akin ng Panginoon. Natuto na po akong maglini ng mga salita. Noon nga po, nabanggit ko na po ito. Lagi ko po itong sinasabi, yung salitang nabanggit ko na. Kasi nga po, madalas akong magbahagi. Noon po, wala po akong pakialam na makasakit ng damdamin ng kapwa ko kahit po yung asawa ko. Pag po ako'y inuutusan, hindi po ako karaka-raka sumusunod. Hindi po ako natatakot sa kanya. Dahil ang katwiran ko, may hanap buhay ako, kumikita rin ako. Bakit ako matatakot sa'yo? Kung gusto mo ng kape, magtimpla ka sa sarili mo. But never po akong tatayo pag may ginagawa ako para ipagtimpla ko siya ng kape. Pag naramdaman ko pong nagtampo siya, masigit pa po yung galit na ibubuga ko sa kanya. Sabi ko nga po sa kanya noon na naramdaman kong nagalit kasi nagpapatimpla ng kape. Hindi ko po sinunod. Padabog po siyang umalis. Alam niyo po, hinabol ko pa, sabi ko pa, bakit mo ako inuutusan? Ano ka ba? General ka ba? Sabi ko po sa kanya, napakasama ng bibig, masyado ko po siyang ininsulto. Sabi ko po sa kanya, sarhento ka lang, kung mag-utos ka, akala mo general ka. Mag-general ka muna. Ang sakit, di po ba? Sinabi ko po iyon sa kanya, kasi nga po walang patumangga. Wala akong pandama kung ang salita ko ay nakakasakit ng aking kapwa. Alam niyo po, may tinuro po ang Banal na Espiritu na nagbago ng pandama ko. Ang turo po ng Banal na Espiritu, ang Panginoon ang gumawa sa inyo. Amen? Kaya ginawa tayong kawangis ng ating Panginoon. Kaya ang ugali mo ay dapat maging katulad ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Natutunan ko po iyan. Ang sabi po, ang Diyos ay may dahilan sa paglikha ng lahat ng bagay. Ang Diyos ay may dahilan sa paglikha ng bawat parte ng katawan mo. Nasaan ang puso mo? Turo nyo nga po kung nasaan ang puso nyo. Eto. Nasaan ang utak mo? Eto. Hindi po ba? Ang sabi po ng aral ng Banal na Espiritu, sadyang ginawa ng Panginoon na magkalapit ang puso at ang utak para lahat ng papasok sa isip mo, sa puso mo, at iluluwal ng bibig mo ay iisipin muna ng utak mo. Ibig palang sabihin, pagka ang isang tao ay nagsalita ng mga bagay na makakasakit ng kanyang kapwa, hindi niya ginagamit ang kanyang utak. Nasaan yung utak niya? Siguro wala dito, hindi kalapit ng puso niya. Baka nandito sa paan niya o nasa puwit niya, kaya hindi niya naiisip kung yung mga salita niya ay nakakasakit ng kanyang
kapwa. Kaya mga kapatid, sana po ay ito ang isa sa mga pandama na baguhin sa inyo ng Diyos sa araw-araw na kayo nandito. Na dapat nating limiin ang mga salitang binibitawan natin at iisipin natin kung ito ba'y nakakasira o nakakasakit ng ating kapwa. Kapag ito'y nakakasira o nakakasakit ng ating kapwa, ano po ang sabi ng Panginoon, ng Banal na Espiritu? Mabuti pang isiper mo na lang yung bibig mo para hindi ka na magsalita ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa ating Panginoon. Alam niyo po, dahil po sa binago sa akin ng Panginoon ang pandamang ito, nagkaroon din po ng negative effect para po sa akin at para sa mga kabakuran ko. Kasi po, umiiwas na po ako sa mga hindi kalugod-lugod na kwentuhan. Kasi po sa compound po kami nakatira eh. Siyempre po sa isang compound, hindi maiiwasan yung pag nagkita-kita, magaganyanan. Hindi po ba? Siguro po sa inyo ding bakuran eh ganon. Ngayon po ako, dahil sa pandamang binigay ng Panginoon, umiiwas na po ako sa mga ganong sitwasyon, sa mga ganong senaryo. Kaya lang po nami-misinterpret nila ako. Ang sabi po nila sa akin, naging suplada daw po ako. Iyon po ay isang pangusga, sapagkat hindi naman totoo ako naging suplada, kundi umiwas lamang ako sa mga chismisan. Dati po kasi, paglabas ko ng bakura nang hindi ko pa kilala ang Panginoon at wala pa akong pandama, pag lumabas ako at nakita ko sila, makikihinto ako. Makikipakinig ako ng pinag-uusapan. At kung magkamisan, nakakasabad pa ako. Subalit, salamat nga po sa Ama sa pandama sapagkat may tinuro po ang Banal na Espiritu na hindi ko makakalimutan eh. Itanim niyo po ito sa kaisipan ninyo. Makakatulong po rin ito sa inyo para mabago yung pandama. Sabi po ng Banal na Espiritu, huwag na huwag ninyong pag-uusapan ang taong hindi ninyo kaharap. Amen. Sapagkat, pag pinag-usapan ninyo yung taong hindi nyo kaharap, mas malamang na ang pag-usapan ninyo tungkol sa tao na yon ay mga negatibong bagay. Meron po ba kayong taong pinag-usapan na ang pinag-usapan ninyo yung magaganda niyang katangian? Bihirang-bihira po. Ano po? Pag po halimbawa, nagkwentuhan si Maria at saka si Petra, pinag-usapan si Magdalena, sigurado pong ang pag-uusapan nila, hindi naman po yung mga magagandang katangian ni Magdalena eh. Sigurado pong yung mga kapintasan ni Magdalena ang kanilang pinag-uusapan. Sa makatuwid, sa ganong kaparaanan, tayo po ay nagkakasala na. Kaya ito po ay isang pandamang binigay sa akin ng Panginoon. Wag na wag po nating pag-uusapan yung taong hindi natin kaharap. Sapagkat 99 to 100%, napakaliit po nung probability na tayo ay magkakasala sapagkat ang pag-uusapan natin ay yung mga bagay na hindi maganda tungkol sa tao nating pinag-uusapan. Kaya mga kapatid, kapag ito ay nagawa nyo at nagkaroon na kayo ng pandamang ganito, isang bagay lang po ang sigurado ako, binago na po ng Panginoon ang pandama ninyo. Subalit, kung sa bawat araw, patuloy kayong nakikisawsaw sa mga usapan tungkol sa inyong kapitbahay at sa inyong kapwa, 100%, hindi pa nababago ang pandama ninyo. Kaya, hilingin po natin sa Ama na patuloy niyang baguhin ang ating pandama sapagkat marami po tayong magiging kapakinabangan. Kapag ang pandamang ito, ang binago ng Panginoon, napakaraming bagay po ang mababago sa ating buhay at ang tuwid na landasin patungo sa Kanya ay matatahak natin upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya mga kapatid, ilang taon na po kayo? Yung iba po sa atin, mga bata pa sila, mga nasa line of 2, line of 3, line of 4, 5, 6, meron po din pong 7, hindi pa po huli ang lahat. Patuloy po tayong manikluhod sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin na nawa po yung pandamang ibinigay niya sa atin ay patuloy niyang baguhin upang kung dumating ang takdang panahon, higit tayong maging kalugod-lugod na humarap sa Kanya. Ito po ay isang bahagi ng ating, eka nga po, ay paghahanda sa buhay na walang hanggan.
Nabanggit ko na rin po ito na habang tayo nandito sa mundong ating ginagalawan, hindi po yung mga bagay na makasanlibutan ang dapat nating paghandaan, kundi yung mga bagay na makapagdarating sa atin o makapag-aakay sa atin para makarating tayo sa buhay na walang hanggan. At ito po ay makakamtam lamang natin mga kapatid kung patuloy tayong maninikluhod sa Panginoon na baguhin ang pandama na ibinigay niya sa atin. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth. Solve na po ba ang bawat isa? Unawang-unawa na po ba ang bawat isa? Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Sadyang ang bawat isa po ay tuwirang ginagamit po ng ating Panginoon. Na sadyang kapag binago daw po tayo ng ating Panginoon, hindi na po tayo magiging alingas-ngas. Magiging patag, isip ko, puso ng bawat isa. Amen po ba doon? Na sadyang kapag pinairal po natin ang pandama na mula sa ating Panginoon, magiging patag ang bawat isa. At isa pa po muling awitin ang ating maririnig na tinatawagan ko po ang aking kapatid na Pilar Mananghaya. You raise me up to stand on highest mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Hindi po yun ang awitin ko. Pasakali pa lang po yun. Alam niyo po kasi, kailangan pong ipagsigawan ng Diyos ay buhay. Sapagkat yan po ang aming nadarama. Kung kayo lamang po ay matamang nakikinig sa bawat isa, sa mga awitin pa lang po, nagpapadama na po ang ating Panginoon. Kaya't nung umawit po ang aming kapatid na Leng, sadya pong kung di naman nyo, the Spirit of the Lord is now upon us. Umawit ang kapatid na Mirna. Sa pasakali pa lang po ng aming tatay Alan, para na po akong inaangat sa alapaap. Sadya pong napakasarap. Kaya, damang-dama ko po kung paano kumilos ang ating Panginoon. Higit lalo, nung ang tumindig ang amin pong Mami Beth, na tuwirang ginagamit ng ating Panginoon sa kanyang karunungang panlupa, pinagkalooban pa rin ang karunungan para sa ating Panginoon. Tunay na tunay po ang kanyang mga nasambit. Amen po ako, Mami Beth, sa mga tinura ninyo. Na kapag ginawan ka ng masakit ng iyong kapwa, napakahirap pong kalimutan. Subalit nandun nga yung pagpapakababa, nandun yung pandamang ibinigay sa'yo ng Panginoon na kailangan mong magpatawad. Kaya lulunukin mo po lahat yan. Kaya kay buti ng Ama, sapagkat sa dakong ito, tuwirang nagpadama siya upang sa lahat ng mga anak niyang nalulumbay, eto lang siya, nakikinig, naghihintay. Kaya, sino po ba sa inyo ang may lumbay? Wala po tayong ibang kailangan kundi ang ating Panginoon kapag tayo ay nasa kalumbayan. Kaya't ang awitin pong ito, magpapadama din sa inyo ang Panginoon kung paano natin siya kailangan sa ating buhay. Lumbay sa iyong mga mata at kay bigat ng iyong dinadala, kahit di mo man sabihin,
paghihirap mo'y nadarama niya rin. Narito ang palad ng Ama, handang dumamay kung kailangan niyo. Asahan niyo, mayroon kang kaibigan, laging tapat sa inyo. Kung kailangan niyong Ama, sa sandali kaya'y nalulumbay, puso niyang ay tamis, kailan may di tayo matitis. Sa sandali kailangan natin siya. Mayroong lumbay sa iyong mga mata, at kaibigan ng iyong dinadala. Asahan mo, mayroon kang kaibigan, laging tapat sa iyo. Kung kailangan mo siya, sa oras ng iyong kalumbayan, puso niyang kay tamis, kailan may di kanya matitis. Sa sandaling kailangan mo siya. Narito ang palad ng Ama, handang dumamay kung kailangan mo. Asahan mo, mayroon kang kaibigan, laging tapat sa iyo. Kung kailangan niyong Ama, sa sandaling bigo na ang lahat, puso niyang kay tamis, kailan may di kanya matitis. Sa sandaling kailangan yung Ama. Thank you, Lord. Buhay po ba ang Diyos? Damhin niyo po sa tuwina ang ating Panginoon ay buhay. Sa ating minamahal na po Kunching, sa kanyang katauhan, patuloy na nag-aalay, patuloy na nag-aalab ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan. Kaya't ibinigay ang ating minamahal na po Kunching upang atin siyang kilalanin, atin siyang tanggapin, upang huwag na tayong mawalay sa kanyang piling. Muli po, isang mapagpalang umaga po. Maraming salamat po sa lahat ng nagbigay ng awitin. Ang mga minamahal ko mga kapatid, gamitin po nating mabuti ang ating pandama na mula sa ating Panginoon. Magsitayo po tayong lahat, awitin ng panalangin na tinuro sa atin ng Panginoon.